So dalaygon ang Ginoo sa bag-o na pud nga adlaw iyang gihatag kanato, wherein ang matag isa kanato nga mga kaigsuonan magkahiusa sa pagdayeg ug pagsimba sa tungkol nga Dios. So today, emphasis man karon kay last Sunday of the month man. So dapat si Pastor Jay ang mag-deliver karon sa message, pero kay naaman siya gamay lang nga gibati sa iyahang physical mga kaigsuonan. So I'm the one sa karon. So, ang Ginoo maghatag ka nato sa iyang pulong karon pinaagi sa ako ang mga igsoon. So, ang atong topic karon sa Word of God is, sa atong message karon is having strength during difficult time. So, ang atong text makita sa Psalmos 46, 1-3. Ako ning basahin igsoon kung nakay Bible diha, pwede ko nimo ubanan og basa. Kung nakay imong cellphone i-open nimo mga kaigsunan og dunganon natong basa. Amen. Okay, ready na? So, kani makaigsunan, 46, 1-3. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though the waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. So, mauna ang pulong sa Ginoo, mag-ampo ta mga kaigsunan. Father God, we thank you for this day. We acknowledge your Holy Spirit na magapamuhat sa among taliwala. Salamat sa imong mensahe nga imong ipadala ka namo karon Ginoo para sa imong mga katawan, sa imong mga kaanakan Ginoong Dios. Salamat kaayo, dalaygon ka sa imong pagkipag-istorya ka namo karon pinaagi sa ako ang kinabuhi, Lord. We give you glory in Jesus' name. Amen. So mga kaigsunan, our topic is having strength during difficult times. So karon mga kaigsunan, grabe magid kaayo. So we are living in uncertain times. So bag-ulang managi mga uncertain times atong kinabuhi. Diba, pila lang ka mga weeks ago atong na-experience ang earthquake, nakusog yun. Bibo kayo ang group chat sa mga young people o young professional about lagi atong naitabo sa earthquake. And then, where hardship and struggles are inevitable, na agid ang hardship, kinaamang kita sa world crisis karon ba? So ingana. So oftentimes our situations will leave us hopeless and helpless. Tungod ani atong hard times, mga uncertain days, uncertain times nga walay kasiguraduhan unsay mahitabo sa ugma. Maagid ang masinatian din nato ang helplessness, ang hopelessness. And as we all know, grabe man ang trend karon mga kaigsunan, di ba? So makita na to all around, kay we are into technology naman and social media, makita man na to ba nga, unsang mahitabo sa isa ka tawo nga hopeless and helpless. Financially, atong mahibaluan gyud nga, ang tanan, ang matag-isa, dili siguro gid ang tanan, naay matag-isa, kalakasagaran nga naagid gihapon sa financial struggles. Diba, dili lang diri ang atong economy sa Philippines, kundi appeal. So isa na, part na siya sa difficulties in life that will leave us helpless and hopeless. So, but the Bible tells us that we can always look to God for strength and comfort. So, as we all know, ingon ni Google, ang meaning sa strength is the capacity of object or substance to withstand great force or pressure. So, having strength during hard times. And saon man nato, we know that Nehemiah 8, the joy of the Lord is our strength. Diba? Ang Ginoo man ang strength nato mga kaigsunan. As of now, unsaon nato ma-sustain atong strength during this difficult times. Diba? So naamang kita sa mga kalisdanan na ay time gyud nga kanang dili gyud siya in favor sa ato atanan nga maayo atong bation. Courage with usahay. So dire, na isa ka author nga nag-ingon. Naingon siya ba nga? Isa siya ka author na ingon siya nga. I'm tired of doing things over and over again in my own. Nana siya. Ikapoy na siya. Balik-balik sa mga butang nga gibalik-balik niya. Pero ang resulta maura gihapon tungod kay iya ha ang gibuhat ang iharaging kaugalingon nga pagtuman. So, ana siya na-declare na siya, this time, I will allow God's leading in my life. Naka-declare na siya mga kaigsunan. So, kato nga author mga kaigsunan, iyaging i-declare
sa iyang writings nga nakabato na gid siya peace na i-redirection iyang life tungod kay wala na siya nagkinabuhi nga iya lang kundi iya na ni-follow na siya sa leading sa Ginoo. Iya namang gihatag sa Ginoo iyang kinabuhi, so ni-follow siya sa leading sa Ginoo. Napagidire na yung mga butang sa atong kinabuhi gid nga dili na to mapugos. Ba na yung mga butang nga atong gusto kabuton nga dili gid para sa atoa, dili pa gid siya right time. And wala gyalaw sa Ginoo kay dili gid siya pwede pa. So napag-isa ka author mga kaigsunan nag-ingon na nag-ingon siya, prayer can be specifically difficult. Labi na kuno sa naaang hard times, naaang difficult times. So, ana siya, but something I learned about going through difficulty is that it's an opportunity to transform my prayer life. So, yung i-acknowledge, tungkol sa difficulties na yung na-experience, yung na-acknowledge na-transform iyang prayer life. So, while katong dili na kumalimtan nga experience, na isa ka pastor, sa AG na siya missionary. So, sa wala pa ang COVID, nag-appeal niya og convention sa mga pastor. And, kanya siya nga pastor, kanang, na-feel gid na ko ba nga, grabe ang anointing sa Ginoo sa iyahang kay, the way he spoke man gud mga kaigsunan, ana siya nga, sa ilang balay, kitagaan nagigahinan niya o kanang isa ka kwarto, nga didto ang iyahang prayer room nga anytime pwede siya makaduol, makatawag, makaampo sa iyahang na siya quiet time before the Lord. So nga na siya didto gid siya nakipag-wrestle sa Ginoo labi na sa iyang difficult times. Sa iyang times na struggle siya kay wala man siya diri missionary man siya sinapuyo siya sa outside the country sa UK. So nga na grabe yung struggle mga kaigsunan. So naa siya time. So, dito niya na-experience po niya na siya opportunity nga iyang ma-transform iyang prayer life. So, sa ato ang mga kaigsunan, so, sa atong na-experience naman tayo mga difficult times. Lahi man ang difficult times sa kuan ba? Sa parents, sa mama, sa papa, sa mga estudyante. Ang challenges karon sa student is ang kaniging online class. Daghang challenges. Labi na kay ang uban nga student walay connection. So, ang nakaano ani mga kaigsunan, ang other side pagid ani dili lang di ay ang mga estudyante ang naay struggle o naay challenges sa online class. Apil ang mga teachers. So, nga na, no? Grabe gyapon ang adjustment sa teachers, sa pagbuhat sa grades, unsaon nimo imong estudyante, difficult gyapon sa situation sa among mga teacher as ato nga time. Nganuman, unsaon nimo paghatag og grado sa imong estudyante nga ang iyang rason wala gi internet, wala di connection, nagpisunet ra siya igsuon. So, napag-iusay ang reason sa akong student is nag-ingat siya sa ang student nga kanang nakuan siya, kanang na-isolate siya. Kung saan man nanin mo makasunod, challenges na So, na mga difficulties in life nga at times, mahimo kang mag-struggle ka, ma-hopeless ka. But, we are reminded, and the Bible tells us nga we can always look to God for strength and comfort. So mga kaigsunan, naay duha ka men in the Bible nga naka-experience po of difficulties in life. So we have here naa si Peter. So kabay mo sa ang hinungdan mga kaigsunan nga iyang experience sa iyang difficulties sa iyang life is that kato nga time ba nga grabe ang iyang pagkumit diha sa Ginoo nga kanang Peter, do you love me? Sige, pangutana si Jesus sa iya, yes Lord, yes Jesus, I love you. Pero diri sa account sa Mark 14:26-31 mga kaigsunan, Peter talks about how he would never deny Jesus. Ana siya. Even if all fall away, I will not. And even if I have to die with you, will I never disown you. Mauni ang commitment ni Simon Peter kay Jesus mga kaigsunan. Pero nakabalo naman ta mga kaigsunan, usay na itabo, di ba? It occurs just as Jesus said it would. Peter denied him 3 times at his trial. Diba? And after he had denied Jesus the 3rd time, he broke down and wept. Kaiyang na-realize, diba? Nakahilak siya. Siya sa moment nga siya sa difficulty. Tungod kay, na-pressure man siya ato nga time mga kaigsunan. Kay diba, gigukod biya to ang tanan nga mga followers ni Jesus. Gi-chase biya sa mga Roman soldiers. Diba? So, kato nga time, but sa Mark 14:72, he broke down and wept.
di ba? Nangayo siyang pasaylo sa Ginoo. O na-realize niya nga iyahang na nangayo siyang pasaylo o gi-restore siya sa Ginoo mga kaigsunan. So dire sa John 21:15 to 25, Peter was restored by Jesus, who is very merciful. Di ba? Merciful man kay Jesus, gi-restore ang relationship ni Peter. Okay. So, dili na ito ma-experience mga kaigsunan nga ingon sa Luke 1:37 mga kaigsunan, maski pag-unsa di ay, unsa pa ang atong mga naagian, mga difficulty sa kinabuhi, ang Ginoo di kita pasagdan. And nothing is too hard and nothing is impossible mga kaigsunan di sa Ginoo. Ingon sa Isaiah, ang Ginoo dili siya what we call this one, the Lord is not too hard. Diba? Nga atong makabot, iyang matubag ang atong mga pag-ampo. And ingon sa Luke 1:37, nothing is impossible with God. So, katong mga difficulties sa life ni Peter, mga kaigsunan na experience niya, pero ang nakamaayo is that, gipasayo siya, gi-restore siya sa Ginoo. Kay, nibalik siya diya sa Ginoo mga kaigsunan. Iya tong makonsider na ito nga difficult times. Kay pressure man to, naman to'y pressure. Kay, giano man sila, gi-change man sila. So, having strength during difficult times. Usahay physically, ma-drain ta. Ingan pa ni mamiti na akong ibaro ang permitin niya gagamiton. Gaka-stretch ta. Nung gaka-stretch ta mo nang ma-stress ta, tungod kay, dili na nato makaya ang pressure. Dili na nato makaya ang force nga naa sa atong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing. So, makawala siya sa tuwa o kusog. Ug mo na siyang hinungdan mga kaigsunan nga maluya ta, mawad-an tag energy. So, natay itakol mga kaigsunan tulo ka mga butang nga unsaon man nato nga magpabilin, masustain, having strength during hard times. Na mga simple na kay nga mga butang mga kaigsunan, I know we are doing this and atong i-remind atong self once again. Atong i-refresh ang atong relationship, atong i-refresh nga karon ato gining i-take heart nga simple ni siya nga mga way mga kaigsunan kanang atuan na ning ginabuhat pero atong permit atong i-remind atong self nga this is one way. This is the way. No, isa ni nga mga pamaagi nga ato ang ma-restore once again ang atong mga kusog nga luya na kay daghan kitag mga daghan na kay tag nabuhat ato naging nahatag tanan ang atong mga kusog. So this is one way nga ato ang ma-restore ang ato ang kusog diha nga ato ma-survive ang difficult times mga kaigsunan. And we are so thankful about it mga kaigsunan kay ang nakamaayo manggod during sa atong mga difficult times sa atong kinabuhi kasi we belongs to the body of believers. We belong to God's family. Isa na mga kaigsunan, wala na sa akong puntos. Pero gi-press ako sa Ginoo, we belong to the body of believer, we belong to God's family. And naay mga kaigsunan nato nga willing, di ba? Willing mo uphold na to. Willing kaayo nga mo ampo, di ba? So kung naa mga mag-igsuon pa diya sa Ginoo mga kaigsunan, atong ma-realize diya gyud nga naagyud need nato sila, need ta og mga pagdasig. Financially, malipay tag naagyud mo hatag mga kaigsunan. Pero most importantly mga kaigsunan, most important thing is that ang mga pag-ampo, ang chat, ang call, ang text, ako kayo siya tabang nato karon nga hupay ang ato ang mga pagbati. I know nga you are one. Dagan man tag mga kaigsunan no kahilig man tag mag-chat sa atong group chat. Thankfully and we are thankful to God pud kinapod ni ang technology nga one way the other ato ang ma-communicate ang matag isa kanato, di ba? Makagritag happy birthday. Makahatag mga pag-ampo sa mga comfort sa mga kaigsunan nga naagid sa mga difficult times. And we are so thankful that we belong to this congregation. We belong to the body of believers. We belong to God's family. Amen, mga kaigsunan, nalipay bataan na. So, atong tanaw-tanawon, kung kinsa niya itong mga kaigsunan, and naamang time, dili man gyud perfect atong relationship towards each other, di ba? But we are so thankful kay kaning atong mga kaigsunan, dako ni siya impact. Tuo ba ka na igsuon? Di ba, dako kaning impact atong mga kaigsunan. Atong tanawon sila, so dili man perfect atong relationships atong mga kaigsunan, but ato aging madawat mga kaigsunan nga dako kayo sila play nga role nga nag-grow ta individually sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So, thank you mga kaigsunan nga nagdinasigay ta. Salamat kung nagdasig na ako. Ug salamat po ta sa ato mga kaigsunan nga nagdinasigay magtinawagay si Pastor Mami Manawag,
atong mga kaigsunan. So, karon mga kaigsunan, gi-impress sa Ginoo sa ako ang. So, during these hard times, these difficult times, normal kaayo nga naa man gid ang mga misunderstanding. Kay usay magka-misunderstand, magka-misunderstood bitaw ning technology lang ang gamiton, di ba? Text chat, maski ng video call usay magka-misunderstand. So, kung na-feel, mo ni ang impression sa Holy Spirit na ako mga kaigsunan. If you felt mga kaigsunan karon ng leading sa Ginoo sa imo nga, if you offended one of your brothers or sisters in Christ, pwede ba nga makapangayo tag sorry? Ato pong i-feel na kung na-feel ko nimo nga ikaw naka-offend ka or you offended somebody else, why not makaisunan mga itag sorry? Send our sorry, send our virtual hug, prayers. Amen mga kaigsunan? So, puno na kayo sa mga nega, ingon pa sa mga millennials, dagan na kayo negative na pangitabo sa itong kinabuhi. So, karon na kasi naman exert po tag effort nga atong ma-extend ang atong kindness. Diba? Jesus is very kind, as well as we should extend our kindness. Kung naman kayo na-offend, na-feel ni mo nga naka-offend ka sa iha, say sorry. If na-feel po ni mo nga, wala ni mo na-feel, mo na lang siguro nga lang sa group chat, insay na-offend sa ako kay mga yung sorry. Ito. So nga na, lamig kayo sa feeling mga kaisunan nga, mga lagad bitaw ta sa Ginoo, nga nagpagamit ta sa ang bulangoton, niya nga atong kasing-kasing free kaayo ba? Kaya ba taong happy kaayo ta? Di man gid malikayan nga, makasayop man gid ta ba? Naa man gid tay mga mishaps na to mga kaisunan. Pero why not, diba? So ingani, we are calling everyone atong mga kaigsunan, let's do this. So, perminti kinibalik-balik ko ni Pastor Manny, kung karoon na sa natuloy na sabtan ng mayo nga, we mean business in the Lord. Di ba? So, ingana, kung naaman ko'y napasakitan mga kaigsunan, pasaylo ako ninyo mga kaigsunan, pwede ra ko ninyo i-chat. And pwede ta mag-inampuay. So, tsada kay sa feelings nga after na to ma-release ang forgiveness, ang atong virtual hug, virtual love sa atong mga kaigsunan, ako nang ma-experience. So, we need to extend kindness sa atong mga kaigsunan, extend our love, extend na to atong heart, extend na to ang heart ni Jesus para sa matag-isa ka na to, because He is so merciful, God. Okay, mga kaigsunan here? So, naay mga tulo ka mga butang mga kaigsunan nga to ang we can have ourselves during difficult times. If first, number one, we stay connected. We stay connected, magstay connected ta diha sa Ginoo and so on. So, yung diri, staying connected with people today is very easy. Diba? Ang trends karon, dali na kita makakonect. Kung na kay Facebook, na kay Instagram, na kay Twitter, dali na kay mo makonect ang imong mga kaigsuunan. Imong family, parts sa imong family members, imo silang matawagan. Makakonekta. Sa Instagram, makita na ito nga, wow, na gikan sila nag-travel, makita na mo mga pictures. Maski sa Facebook, diha mag-pop up, na ay happy birthday day niya, mag-greet ta, na siya magkuning ana ba? So, dali na kayo ta makakonect sa atong loved ones, sa atong church family, sa matag-isa ka na to. So, nga na siya. And we can communicate as well. Though, through social media and technology, so, pero naagya po yung mga time, mga kaigsuunan nga, na ay mga miscommunication. Wala na receive. Ang sender nag-send, pero ang receiver wala wala naka-receive tungod kay na internet loss, power interruption, or nadaot ang imong cellphone. So, nga na ba? So, part siya sa tuwana. So, tsada ka ang communication kung walay mga interruption, mga kaigsuunan. Pero di man lagi malikayan. So, thankfully, and we are so thankful to God nga kanang mga technology dako kay na siya o mga kanang way nga ang matag-isa ka nato maka-communicate. So the same, sa inyo diri mga kaigsunan, but the Bible tells us with many promises that we can be still and know that He is God. Diba? We can stay connected. So panahon sa ato ang mga kanang mga kalisdanan. The word of the Lord in Psalms 46:10, that He is our very present help in times of our needs. And if we call unto Him, He will answer and He will rescue us. So, ingon sa Colossians 1:16-17, our God is sovereign over all things. Nasayad ang Ginoo mga kaigsuonan. That's why. So number one, itong pagkabuhaton, we need to stay connected with God.
So dire, ingon sa John 15:5, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So maingon na ang ingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So unsaon man nato nga makapabilin ta? So klaro kaayo mga kaigsunan that Jesus is the vine and we are the branches, no? Ang istorya magud ani is about magud ni sa grapes, no? Sa grapes magud ni sa unang panahon kay mao man na ang pinaka-trending sa ilaha. Pinaka-important nga part gid sa ilang meal ang fruit. Fruits nila nga mao ang grapes. And then kay kaning grapes mga kaigsunan part kay ni sa ilaha gyud nga daily lives nila tungod kay maka-produce manig wine. And important kay ang wine sa ilahang mga celebration. So, ingon diri, that's why mao ni siya ang example ni Jesus. So, Jesus is the vine and we are the branches. So, it means that we can produce, we can have life if we will remain in the vine. So, we can produce good fruit if we will remain in Jesus. So, ingon diri, kung saan man nato makaisuna that we can continue to be connected with the vine, with Jesus. So man nato nga maka-stay connected daghan mga pamaagi pero duha lang ni mga kaigsunan. Ingon diri, we need to by reading and studying God's word. So ingon sa 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kani permintigin nato ni kuano no kantahon labi na sa unas prayer meeting. So, study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. So we are encouraged. I know that we are doing these things. We are reading, we are reminded once again, na for us nga, perminti ta maka-connect sa vine, makakonect kay Jesus, the life-giving. Si Jesus ang life-giver na to mga kaigsunan. He is our life-giver. And if we remain diha kay Jesus Christ, we will bear fruit. Amen? Atong Kristohanon nga pagkinabuhi, dili siya mahimo nga magpabilin nga walay bunga. So ingon diri mga kaigsunan, the fruit that Jesus means for His disciple is to bear is the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace. So, mo ni siya ang good fruit. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ingon sa Galatians 6:22-23. So, of course, mga kaigsunan, kay kani nga mga fruit nga atong ma-bear because nagpabilin ta sa pagbasa, sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo, atong i-meditate, atong study. So, mo nang importante kayo, we can connect. So, mo bitaw na nga, as we continue, nga, mga lagad diha sa Ginoo mga kaigsunan, so, isa sa nga mga pamaagi nga, mahimutang effective sa atong ministry. Kaya ang fruit of the Holy Spirit, nag-reside sa atoa, na ang kanato mga kaigsunan, ug dako kay ni siya nga life-changing experience sa isa ka Kristohanon. Ang fruit of the Holy Spirit nga ato ang nga gift sa Holy Spirit sa ato ang atong madawatan mga kaigsunan. So, that's why bitaw mga kaigsunan. So, we honor God. God honoring an abundant life of peace and fruitfulness in Christ. So, that we continue to be connected diha sa Ginoo, diha kay Jesus Christ mga kaigsunan, matingala ka kay ang imong kinabuhi na agit ang peace. Nag-overflow ang peace, nag-overflow ang fruitfulness in Christ. Na-experience na nimo mga kaigsunan? So at times, no, even if we are connected to Jesus, mag-careful gihapon ta mga kaigsunan kay usay ma-loss atong connection. Diba? So mo bitaw na i-maintain, ma-sustain gyud ni siya. For us nga makasurvive ta natag strength during these difficult times, kinahanglan gyud nga magpabilin kita muhawid ta diha. Ingon sa diba, ingon sa pulong sa Ginoo, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I am in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That's why we always confess our faith and the faith-saving grace of the Lord Jesus Christ as we continue to worship and have our devotions to Jesus. Diba? So, we continue to worship the Lord together at mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. As we stay connected with the vine,
Diyan ako makanunay ma-experience ang joy of salvation. No, perminti man good na, no, perminti gina ikantahon ni David, ni King David nga. Restore unto me the joy of my salvation. Atong ma-experience mga kaigsunan nga, the life-saving grace of God, na-experience na tuon sa ang kaayo sa Ginoo, basta magpabilin ta. Instead nga, atong makita ang dagko kay nga problema, atong difficulties in life, matingala mo, bitaw na nga, dili naman siguro ako ang perminti ingnan ani igsoon, murag apil manggid ka igsoon ani, kita nga makaigsunan nga, unsa man ka nga dili manggid kay kadato. Di ba pugkit ka buwak pa? Nga na makaigsunan, just kidding. Nang, dili man unta kay kadato unya sakto lang man ka nga estudyante nga malipayon ka kontento kasi imong kinabuhi ay nil ka nang nakita nila ba nga malipayon ta despite bitaw nga nay mga imperfections nay mga butang sa kinabuhi ba nga dili gihapon in favor sa to pero why is it na kita nga mga Kristiyanon malipayon ta mao din ang sekreto isuon nga nagpabilin ta diya sa Ginoo tungod sa abiding presence ni Ginoong Hesus mga kaigsunan mo na nga nag-awas-awas day ang kalipayinan ba. Amen. Hallelujah. So, ingon na. So, si Skylar, as young as he is, amo na nang ginatunan nga, sa buntag makaigsunan, amo siyang papaminawan og mga praise and worship song. Ang dili na ko malimtan, nga perminti, bitaw na ko madunggan nga, kanang kanta, nga yung gakanta-kantaho na mo is kanang, taste and see that the Lord is good. The Lord is good. Taste and see that the Lord is good. So it taste and see that the Lord is good. So ang mga Kristohanan, mga kaigsunan, na may mga usahay, na ay mga butang, mga uncomfortable kay sa itong kinabuhi, na tayo mga discomfort, na tayo difficulties, pero tungod kay na ang pulong kanunay, mga kaigsunan, naghatag ka na itong kusog, nagdasig ka na itong mga atong guide, our lamp, mga kaigsunan mo na nga, maka-taste and see that the Lord is good. Amen ba mga igsuon? So, nga na. So, ingat pagdidiri mga kaigsunan. Instead nga, atong kabalaka, matingalan na lang ka na, ma-declare na to that the joy of the Lord is my strength and it's overflowing. Matakdan pa ang uban. Amen? So, matakdan pa. So, we can find strength in God as we continue to be connected in the vine. Mao si Ginoong Hesus. So when we are connected to God, we can always call to God and ask for His help in every situation. Dali na. So dili na to ingon sa isa ka author nga, I'm tired of doing things in my own. No, dili na. Kaya pwede naman na itama ka, kung naay time nga difficult, praise the Lord. Makatawag da ita. Ingon sa pulong sa Ginoo sa ato mga difficult times. So we can always call to God and ask for His help in every situation. So dili na second priority ang Ginoo. Ang atong pagka-impulse dili na impulse ta kay mag-conclude ta sa ato ang solution sa atong problem kundi impulse ta nga moduol diretso sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. So ingon dira. So duol ta sa Ginoo sa daghan ka dili na ang atong direct impulse dili na sa mga kabalaka kundi diretso na gyud sa Ginoo. In these situations, we can develop our confidence in our Father. Ma-develop atong trust. Kay kanunay man ta nag-abide, kanunay man ta nagtuon sa pulong sa Ginoo na malandong. Kung naay time nga naatas mga kabalaka, ato na dayong diretso ma-remember nga mauman day ni ang pulong sa Ginoo. So muduol na ita, and din na din nato ma-appreciate, din na nato ma-develop ang atong trust sa atong Abba Father. Psalms 91:15, and we can ask anything by faith, and we will share the same mind with Christ. Diba? So diri ma-develop na to ang ato ang sa ingon sa Psalms 91:15, ma-develop na to atong trust sa Ginoo. And in everything, as we continue nga mangayo diya sa Ginoo by faith in every situations that we are in, no, maka-share na ta, ma-share na nato ang the same mind with Christ. So grabe ang mind ni Christ mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Number 2, we are going to stay obedient to God's word. So para dahil masustain na to nga naatay kanunay, naatay kusog nga kanang maka-survive ta, maka-go through ta aning difficult times is that we need to stay obedient to God's word. Ingon sa John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. So isa nga nakahatag na to og strength dahil mga kaigsunan is that the time that we obey the law of the Lord. No? So, that time, kung mukuan mong gutang mga kaigsunan,
when we call upon the name, when we stay obedient sa mga command sa Ginoo nga naagid sa pulong sa Ginoo kay mo magid ang ato ang standard of our living, di ba? Ang atong manual mo magid ang word of God. So diha na nato mga kaigsunan ma-experience nga when we obey the law of the Lord, we can free ourselves from nega man sa millennials ang mga term, no? Mga negative people, negative circumstances, negative situations rather. So ma-free na to atong self. The time nga ato anang gi-obey ang kabubuton sa Ginoo, atong ma-free, atong ma-unload ang mga negativity sa atong kinabuhi mga kaigsunan. So dire niya dire. So negative mas clearer na ang atong thoughts, dili na negative, clear na. So ang atong mga mind nga clouded na kaayo with doubts, fear, difficulties, mapulihan na ni siya, umuhunan na nato ang kamaayo sa Ginoo. Mapulihan siya igsuon. Nganuman, as we continue to obey God's word, stay obedience to the Lord. Kung unsayang mga sugo na to, if we continue to be obedient sa Ginoo, matingala na ta mapatigbabaw na gyud mga kaigsuonan ang kamaayo sa Ginoo nga atong mao na nandili na atong kaugalingon. Ingon dire sa Philippians 4:8 mga kaigsunan, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is praiseworthy, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ingon sa Philippians 4:7-8. So, yung mga kaigsunan. Tungod sa kamaayo sa Ginoo mga kaigsunan, if we continue, ang katong mga negative thoughts na to, mapulihan na sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, ingon dire, sa Luke 11:28, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Kay kabalo man ta mga kaigsunan, if we continue to obey ang pulong sa Ginoo, ang iyang command, ang iyang law sa atong kinabuhi, ma-free na to atong self mga kaigsunan sa wrong direction, wrong choice, o ma-free na to ato ang adaan nga makuha na tong kagalingon, malikayan ang wrong choices. Diba? Ang heartaches, makuhaan. Tungod kay, we obey. We stay obedient. So, ang atong difficulties, mga kaigsunan na, itay strength. Tungod kay, we obey man. We follow the Lord's leading man. Ngayang gisulti sa tua. So, daghan kaayo nga, nakay ma-unload. Malikayan, ang right term. Malikayan nato ang kana nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. So, ingon diri mga kaigsunan. Okay. The Lord's simple request often serves as stepping stones to life's most wonderful blessings. Okay. So here mga kaigsunan, natay sa life ni Simon Peter. Favorite din nato si Simon karon. So Luke 5:1-11, the Lord wanted to use Peter's boat. Kay kani nga time mga kaigsunan, naaman sila sa isa ka lake. Na kani nga time, daghan kay nag-follow na crowd kay Jesus. And ang gusto ni Jesus ani nga time, iyang request si Peter nga ang iyang bangka, ilang sakyan nga naa sa shore while nag-face si Jesus sa multitudes, while nag-preach siya dito sa good news. Okay. So, si Peter ani nga time mga kaigsunan, so Peter's boat, the Lord wanted to use Peter's boat as a floating platform in which to address the multitude. So he asked the future apostle si Pedro to push the vessel out a little way from shore. Sa verse 3, sa Luke. Ano siya nga? Peter, pwede ba nga iatras-atras gamay ang bangka? Kay tapukan man siya sa daghan nga crowd, the multitude, di ba? So si Peter mga kaigsunan sa verse 3, so, sugot si Peter, iyang giparayo gamay. Okay? He pushed the vessel out a little way from shore. Okay. So, diri, okay.
So napagid na kaigsunan. So he asked Peter nga iyang ipaglayo gamay. Not itself a particularly remarkable request. Simple naman kay itong request ni Jesus, di ba? But Peter's compliance to his request paved the way for a life-changing blessing. Tungod ato nga pagka-obedient, misugod si Peter sa request ni Jesus, mauto siya ang nag-open. Okay. So, mga simple lang kayo mga kaigsunan. So, inganang naitabo. The noisy crowd received. Okay. So, pagkahuman ang mga kaigsunan, so, niingon pagid siya. Okay, the noisy crowd received the first blessing of Peter's obedience. So, ang naka-experience, ang naka-witness, nga gipanalanginan si Peter is ang crowd, ang multitudes. The people could now clearly hear Jesus' words. Kadaghan lang kaayo ang uban, di makadungog sa tingog ko, may microphone sa una. Pero ilang nakita akong sa miracle nga gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Peter. Okay, ang duha nga request ni Jesus this time sa verse 4, put out into deep water and let down the nets for a catch. Okay? Fisherman ba ni si Peter? So, tingnan niya si Peter sa verse 4. So, muna siya ang second opportunity nga si Peter, pwede ra mayon kang Jesus nga yes, pwede ra pa no. Kay kani nga tayo mga kaigsunan, whole night, nagtug-an ang look nga whole night di ay nagkuan sila. Kanang nag-atang sila nga makakuan sila. All night and haven't caught anything. So, ingana na itabo. But because, ana si Peter kay Jesus, but because you say so, I will let down the nets of Luke 5:4. 5:5. So, gi-emphasize niya. So, Peter chose to obey the Lord and to leave the consequences of his decision to him. So, kay gisugtan man niyang Ginoo, kay mo man imong gusto, Lord. Jesus, kay mo man imong gusto, mo man imong request. So, ako ang ikuan. So, I will let down the nets. Ang ingon ni Peter. Okay. So, tungod unsa may result sa Peter's obedience, Jesus demonstrated His power and sovereignty over all things. This time, gidisplay sa Ginoo kay ni obey man si Peter, gidisplay ni Jesus unsa ang iyang gahom. Okay. So, mo ni siya nag-result mga kaigsunan that samtang ang si Peter, uban iyang mga kauban, ilahang gikuha na ang pukot na amaze sila mga kaigsunan kay ang bangka na puno gyud sa isda. Okay. So saying yes to the Lord's request resulted in a miracle that transformed not only one fisherman's life na si Peter, but the lives of the entire group nga naka-experience, naka-witness sa wonder-working miracle ni Jesus the time. Diba? O nakabalo ba mo mga kaigsunan nga kani nga time, pwede ramang gudunta nga dili mo sugot si Peter. Kay si Jesus nga carpenter, nya bag-ulang na himong teacher, dili ba siya fisherman, dili biya siya experience sa pagpanguan, pagpangisda. Pero gi-obey siya kay Jesus. Okay. So tungod ana gi-demonstrate. Okay. So ingana, so nanawag pagyud og lahi nga bangka si Peter ug ang duha gid ka bangka mga kaigsunan puno gyud sa isda. So ingana, so na-appeal pa og na-extend pa gyud ang blessing, ang supernatural nga provision sa na-extend pa sa mga kauban kay apil ilang mga bangka na puno. Okay. Okay, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Okay? When they had done so, they caught such a large number of fish. Okay. Having strength through difficult times mean we are to be obedient to God's words. Sing ana like Peter ba? So, ni-obey siya. Ang first, simple ra kaayo. So, leading ang Ginoo sa itong kinabuhi. We need to follow. Kay, nga naman makaigsunan, kabaluman ta, if this is God's leading sa itong kinabuhi, mahibaluan man ginato, nga gikan gid ni sa Ginoo tungod kay, na-coincide sila. Match sila nga naa sa Bible. So, na, if nabalaan na ito mga kaigsunan nga, na time nga i-impress sa Ginoo sa itong kinabuhi, atong munang kinahanglan na kita magtuon sa pulong sa Ginoo, magbasa, mag-meditate, kay para nga dili ta mas way sa teaching. So muna nga,
Katuging may baluan nga kani will na sa Ginoo kay nagtug-an ang pulong sa Ginoo nga mauni. Muna nga mo follow ka kay mao man ni ang leading sa Ginoo sa atoa. Okay. As we continue to obey God, we will know that God has in store something beautiful for us. We can develop our life of obedience and allowing God to lord over our lives. Then we can witness how God will change our lives dramatically. Diba? So, yung nga na mga kaigsunan. So, this, nalagay small steps. No? Small steps. Small steps lang ang gibuhat ni Peter sa iyang obedience sa Ginoo mga kaigsunan. So, unsa ka nga mga steps sa atong pagabuhaton. Gagmay lang nga steps ang gisugo sa Ginoo sa tuwa nga gikan sa iyang pulong atong buhaton mga kaigsunan. So, diri nagtug-an ang Biblia mga kaigsunan, nagtug-an ang pulong sa Ginoo nga naay pagabuhaton. Ang gusto sa Ginoo that we will obey. We will be obedient to God. So Lord, tabangi gid mi nga mahimo ming obedient sa imong Lord, sa imong mga pulong. Kay dako day kay para ra day gihapon ni sa atoa. Muna nga time mga kaigsunan nga naatay kusog nga makasustain sa atong difficult times sa continue nato nga mag-obedient ta sa Ginoo kay naa day siya something good in store for us. So, obeying God in small matters is an essential step in receiving God's greatest blessings. Okay. So, nga na siya. So, kung unsa may mga challenges na to makaigsunan, unsa man kaya ang gi-challenge siya gila sa to nga mahimutang obedient. It could be our tithing. It could be ang atong time nga igahin sa Ginoo. It could be how we isa magyapon na nga ministry how we treat other people. Oo, unsaon na to pag-manage atong finances. So unsa pa man ang pamagi unsaon na to pag-manage ang atong mga pag-eskwela sa mga estudyante ug sa atong personal life, sa atong devotion nato da. Unsa kaya igsuon ang pakipag-istorya sa Ginoo nga ato ang i-dedicate sa Ginoo ang mga matters, mga essential step nga pong pagabuhaton nga mukuanta, musubmit ta into obedience sa pulong sa Ginoo. So pamalandungan na nato and we acknowledge the Holy Spirit mo'y mamuhat ka nato nga yag gitang ukayon mga kaisatong kasing-kasing nga unsa gid ka Lord ang imuhang ipa-obey sa akoa, ipa-step into obedience. Tabangi mi Ginoo ani nga situation sa among kinabuhi. So, ingon diri mga kaigsunan. So ask yourself, how has God been challenging me to do something? And some effort for me to accomplish sa kaya ng mga kaigsunan sa atong ministry, sa ato bang family life, sa man na sa imong career, asa ka na tabangan ka sa Ginoo karon mga kaigsunan, mamalandong ka sa gid ni Lord, tabangi gid ni Lord ani nga situation. We want to be obedient diha sa imong Lord. Our obedience will also benefit others, no? The Lord's supernatural provision. So muna to na provide yun ang provision. So however we live obedient lives, those who know and love us will sense the peace and joy He has given us. Tinuod mga kaigsunan. Diba? As we kita nga mga nangalagad sa Ginoo, as we continue to be obedient, no, kay grasya man pud sa Ginoo makaigsunan nga makastay obedience ta. Dili man ni ato ang own strength. This is God's strength. No, His strength is made perfect in times of our weaknesses. No? So kung mag-continue di ay nga we live in obedience sa Ginoo makaigsunan. So matingala lagi ito mga kaigsunan ang nagpalibot na to maski ng atong family nga naagit sa to ang gugma, sense the peace of joy He has given us. Sila pud matakdan sa kalipay, sa peace. Mo bitaw na nga daghan magpa-advise nimo, daghan manawag nimo maski gabi, magpaampo nimo, manawag mo text, kinahanglan ko anite, pastor, mami, igsuon unsa pa man ingana ba? So ingana. So na sense muna nga tungod kinana si Kristo sa tua, ang uban nga mga tao ma-attract sa imuha. Kay nakita nila nga secured sila kay nanuman. It's not because of our own, it is because naa si Kristo sa atong kinabuhi. Amen? Naa ang fulfillment, na ang security, na ang love, peace, tungod kay naa si Kristo. And tinuod gina siya evidence. Ato ginang experience mga kaigsunan. Okay. So ingon pag mga kaigsunan, when we obey God, we will never be disappointed. Amen? So ingani gid ba?
Dili kita ma-disappoint mga kaigsunan. God is good. Amen. Okay. So, we need to set a goal to obey the Lord and watch Him work in our lives. Okay. So, kung mga lagad tada sa Ginoo mga kaigsunan, as we continue to seek the Lord, dili kita i-disappoint sa Ginoo. Kaya daghan ka siya saad sa tua, never will I leave you, never will I forsake you. Diba? Dahil kayong saad ang Ginoo, He will never abandon us. I call and you will answer, and you will come to my rescue. Maugin ang mga saad sa Ginoo mga kaigsoon kabaluta as we continue to read, meditate, and learn from the Word of God. Last mga kaigsunan, ang butang di ay nga para sa ito ang masustain ta natay strength para makasurvive ta aning difficulties, uncertain times, is that we need to stay confident to God's leading. Okay? Stay confident. Or ato aning ikuan mga kaigsunan. Natay confidence or natay trust. Natay pagsalig to God's leading sa atong kinabuhi. So, as we continue to trust the Lord, nga i-lead niya ang atong kinabuhi mga kaigsunan, ingon sa Isaiah 55:8-9, as we continue to trust God's leading over our lives, we won't be just wandering around and doing things that won't matter. As we continue to trust the Lord, natay confidence, natay pagsalig sa Ginoo sa iyahang mga maayong plano sa atong kinabuhi, nga atong ikinabuhi ang mga pulong, ang iyahang mga pagbadlong sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili ta maglakaw ning kinabuhi ang walay sense of direction. Nay direction atong life, tanan nga atong giset na goals ato ang matuman tungod kay naaman ang pagpamuhat sa Ginoo. So ingon diri, we can find strength in God as we trust because we know that He will lead us to His perfect will for our lives. In Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His way. So mga makaigsunan, as we continue to trust the Lord, so naagyod ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. So natay pag-discover mga kaigsunan, duha lang ni sila ka person in the Bible nga naagid dira ang trust, na ang confidence sa Ginoo. Okay, so kani mga kaigsunan, ato alang labyan gamay ang life ni Moses. God guided the Israelites to the exact place He wanted them to be, di ba? Naman sila bondage dito sa Egypt, so gikuha sila sa Ginoo, and right on the edge of the Red Sea with the water at their backs. And Pharaoh and the Egyptians bearing down on them, it was only God who could provide a way out. Okay, nag-test diri ang trust ni Moses. So, gisaaran sila sa Ginoo nga pa-escape ang Israelites sa mga Egyptians nga mga soldier o sa pag-dominion ni Pharaoh. So, while they were on the run mga kaigsunan, niabot sila at the edge of the Red Sea. No, naa sila sa likod sa Red Sea. O ang naa silang atubangan mga kaigsunan, ang mga angry nga mga army ni Pharaoh. Nga mao ang mga Egyptians army. Okay. So, ani nga time, it was only God who could provide a way. Or imposible mang kaayo mga kaigsunan nga makaikya sila. Thousands or millions siguro to nga mga Israelites. Aman sila mangagi mga kaigsunan nga naaman diri ang Red Sea, unya nag-atubang sila sa kanan nga mga army. So, of course, diri na to masupot. This experience can occur in our lives from time to time. Ka-experience pa mga kaigsunan nga usahay, napapalibutan tayo ng lahat ng bagay-bagay sa buhay. We feel as we are in an impossible situations. Just for God to show us how powerful He is, na ang Ginoo sa atong rescue and He's already provided a way for us. Usahay ba natay mga sitwasyon sa kinabuhi nga kanang murag wala na naatay mga sitwasyon sa kinabuhi ba nga kanang murag wala na impossible na situation. Kaya kang Moses. Mag-imposible magid kayo ang ka-Moses mga kaigsunan. Nga wala pa man kundi sila kabaluan nga time nga Picasso man dahil sa ginawang Red Sea. Diba? So impossible gid kaayo nga angry kaayo kay dili gid sila buhian ni Pharaoh. Ngani nga time. Okay. So everyone felt back against a wall with no way out. Pero di ay mga kaigsunan, ang Ginoo di ay
He will part the Red Sea for the Israelites to walk through on solid ground. Na display. No, na ay mga difficulties, nagpabilin ang pagsalig ni Moses diya sa Ginoo sa iyang pagtawag. Kitagaan sila way up. Hangtod nga kalakaw sila sa solid ground. Napikas ang Red Sea o nakaagi sila. Sa itong kinabuhi mga kaigsuunan di ay, naitay nga usahay, na feel na itong muraglangan man ang Ginoo kaayo nga wala namang gidkoy kapadungan. Let's continue to trust the Lord mga kaigsuunan. He has a way out for us. Like Moses, nakuha na gid sila, nakulong na gid sila mga kaigsunan, pero ang Ginoo day nay pamaagi. Wala mo puto kaunaw na si Moses ato nga time nga mapikas-pikas untos Ginoo. So sa atong kinabuhi unsa ka nga sitwasyon sa atong life karon? So let's continue to trust the Lord. As the great man in the Bible, they continue to trust the Lord kay naa ang mga supernatural nga mga pagpamuhat sa Ginoo nga na pud sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Amen. Difficult times will happen to us all. Though it is easy to get afraid of having nowhere to turn, but these are the moments we can see God work at His best. Okay? So, this is the moments we can see God work at His best. So, na-time nga, na-feel nato nga wala naman tayo maduulan sa atong kinahanglan. Sa atong talikod, wala na sad. Parihas atua, nang kinahanglan. Sa kilig, wala. Pero kaniday nga mga tayo mga kaigsunan, mo din ni ang moment nga atong i-expect nga ang Ginoo He is working His best for His people. Amen. So ato nang saligan mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo that He has always a way out for us mga kaigsunan. Okay, unsa pa may ilain? Ang kinabuhi pagid mga kaigsunan diri is that in difficult times we may be tempted to believe that God has abandoned us or has lost vision for us. Na-time ba nga unsay ma-feel na ko? Pero ang tinuod ana mga kaigsunan wala gid tagi pasagdan sa Ginoo. Dagan na kay account sa Bible mga kaigsunan that God is good. So, ingon dito kung ang Ginoo namuhat, ingon sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. If God parted the Red Sea for Moses and the Israelites, He will do the same sa ako mga kaigsunan because He is the same yesterday, today, and forever. Let's continue to trust God's leading, God's way sa atong mga kaigsunan, sa atong kinabuhi mga kaigsunan. We have also here the life, ang kinabuhi ni David mga kaigsunan. So kabaluta nga si David, daghan ko siyang problema sa iyang kinabuhi, di ba? So isa siya nga naka-experience gihapon og difficulties in life. So ingon niya diri, David is a Bible character who is no stranger to hard times. Kay hard times si David. He has anointed king of Israel and chosen by God. And yet he was also tormented by the jealous King Saul, who chased David for many years trying to kill him. No? So mo ni siya frustrated gihapon. Daghan man unta kayo, daghan man kayo life sa daghan time sa kinabuhi ni David nga nag-enjoy gid siya sa maayos Ginoo, di ba? Pero naka-experience gyapon siyang difficulties. Kaya nagya po yung message ang Ginoo para sa iya. Pero ingon niya sa Psalms 142:1-2, I cry aloud to the Lord, I lift my voice to the Lord for mercy. I pour out before Him my complaint, before Him I tell my trouble. Sing na. And He still concludes every Psalms praising God and giving Him glory. Diba? Sa Book of Psalms do, daghan kay siyang mga concern sa kinabuhi, difficulties, pero iyarag hapong gina-conclude nga, he still trusts the Lord, he trusts the Lord's plan, he trusts the Lord completely, and he still praises the Lord every now and then. Okay. Even though King David struggled mightily with his faith, he never remains in the state for long, as he still concludes every Psalms praising God and giving Him glory. So, ingon sa Psalms 28:9, mga kaigsunan, Psalms 28:9, some trust in chariots. Sa bata pa ko sa church, kung hindi na ko ni madunggan, kang Sister Bridget nga kanta. Some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. So, sa kanisya nga situation, ang mga Egyptian, they boast, no? Ilang gipang hinambog ang ilang mga kabayo.
Kay the more man na kay kabayo, paspas man nimo magagukod. Magukod nimo, paspas nimo magukod ang mga Israelites. So, ingon na diri, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord. But the Israelites trust in the Lord, and God made a way out for us. God made a way out for them. So, sa ato mga kaigsunan, so, na siguro usahay na time na makasalig ka sa atong own strength, mga itagpasaylo sa Ginoo, usahay makasalig sa atong own nga kaalam, mga itagpasaylo usahay sa atong mga abilidad, mga yuta, ka wala day kita ikapasagarbo mga igsuon. So diha ra kita makapasagarbo sa ngalan ni Jesus mga kaigsunan. But we trust in the name of the Lord our God. And they were victorious mga kaigsunan because they trust the name of the Lord. During our difficult times, we can always trust the Lord that He will find a way out for His people. So mga kaigsunan, brothers and sisters, we can always press on and find strength during difficult times because we allow ourselves to be connected with the vine who is Jesus. And as we continue to obey His words, we are not on our own. And Jesus is here for us in every step of the way. So let us continue to trust and let us allow the Lord to lead us, comfort us, and redirect our lives. So mga kaigsunan, para masustain ta ani, so ang ato lagi yung mapasigarbo dili gid ang pagkakita kun dili si Ginoong Hesus gid ang ato ang masaligan. Siya gid ang ato ang tanan mga kaigsunan. So during these hard times, we are comforted from the word of God that we can still continue to stay connected with the vine, the life giver and the source of life nga maka-bear fruit tungod kay Jesus Christ. And we can continue to be obedient sa Ginoo para nga malikayan na nato ang mga negative thoughts. Malikayan na nato ang mga dili may nga panghuna-huna. We can continue to stay obedient diya sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya ang Ginoo mag-take charge, mag-take care sa atoa. Atong may expect nga ang Ginoo nagi pagabuhaton as we continue to wait patiently sa atong mga concerns, atong difficulties na atong gisang-at giampo sa Ginoo. Atong na lang makitaan, let's watch and see unsay pagabuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. And as we continue to trust the Lord mga kaigsunan, ang Ginoo gyud mahimaya, and as we continue to trust the Lord, iyatang i-deliver. So ang atong mga difficulties, ang Ginoo. So ingon sa Romans 8:18, our present suffering cannot be compared to the future glory that will be revealed to us. So dili forever atong situation, atong difficulties, ang atong mga kalisdanan, ang ato yung naragid sa Ginoo ang atong forever mga kaigsunan. So ingana, let's continue, let's help one way the other. So mo na siya, we are church family because we are here to extend our kindness, to extend love, to extend ang atong pag-inigsuanay nga gugma. Let's help one way the other. Kung naikaluyaw na isa atong tabangan atong dasig mga kaigsunan. Atong birahon, tabangan nato diha. Atong i-lift up. So ikaw karon igsuon, kung unsa man ang imong sitwasyon sa kinabuhi, namang kay atubang karon nga mga kabug-aton pagsulay difficulties in life. Let's pray one with the other. Ato nang isalig sa Ginoo, and you can also chat, you can call Mami Tina and Pastor or kinsa man nga mga pastoral staff, church leaders, or sa tanan nga department na may mga leaders diya, pwede na nimo matawag, pwede nimo man-text, pwede nimo man-chat. So ingana, magtinabangay ta mga kaigsunan that mga lagad ta sa Ginoo way ma-behind, walay ma-left behind kung dili kitang tanan. Mga lagad sa Ginoo nga victorious hangtod sa pagbalik sa atong blessed hope, ang pag-abot ni Jesus Christ. Amen? Sa atong mga kaigsunan diya nga head of the family, God is good sa imong kinabuhi. We can only trust the Lord, we can rely to God's promises that God will work out His best plan. God will work His best for your family. So I will pray for the head of the family and ang sa matag-isa ani mga kaigsunan. So let's continue to trust the Lord. Dili giday ang atong kaugalingon. Amen. So magampo ka, Father, in the name of Jesus, Lord, nagaduol kami ng kanimo salamat sa imong pagdasig. Salamat, Holy Spirit, ikaw magapamuhat sa among kinabuhi. Lord, wala man di mahimo Ginoo kung wala ka. Thank you, Lord. Salamat kay sa imong pagabuhaton among lift up da kanimo ang tanan.
I know you are a God, a wonder-working miracle God sa matag pamilya, sa matag kinabuhi. Panalangin ang matag isa, whatever situations, whatever need, ikaw magatagbo, ikaw maga-comfort, maghahatag og kada si Ginoong Dios nga magpadayon ang among bubad na kanimo. Dalaygon ka, we give you all the glory, honor, praises belong to you alone. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord mga kaigsunan. Akong ihatag kang Pastor Nelson sa mga dungag nga mga announcement. So glory to God. Akong ihatag sa Ginoo ang kaymayaan. Amen. Amen. So God is